pasaway din ni Ibon to eh. Alam mo naman na hindi ka niya mahuhuli. Diyan ka pa talaga sa harap niya pumupunta eh. Ay, pasaway na Ibon. Alam mo, gigil na gigil siya eh. Ay, gigil na gigil siyang makahuli. Pasaway din itong Ibon na ito. Lakad ng lakad. Pasaway sila, bebe ko. Ha? Kinukutsa ka? They're trying to annoy you. Do they? Kinakagat na ako dito ng nik-nik at lamok Stella. Sa totoo lang. Pero, ano nga ba? Trabaho nga lang, di ba? Tatrabaho lang tayo, naiihi pa ako. Gusto ko bang uminom ng tubig? Ay, ay, ay. But that is life. Ganun talaga. Magtiis ka. Sabi nga, di ba? Magtiis ka kasi habang may trabaho, magtiis. Yun yung well, anyways, talagang ganyan ang buhay. Dapat ka nang masanay. Gigil na yan. Gigil na yan sa Ibon. Ang blue eyes ni Auntie, hindi na mai-release yung ano niya sa Ibon. Obsession. Ang obsession ng aking muning sa Ibon. Actually, may napanood akong tawag niyan. Napanood akong kwento ng foreigner, a 62 American married to 26 years old Filipina from Cebu. And mistake, sabi niya, mistake na nakapag-asawa siya ng yung age gap is napakahaba. I mean, yeah, yun yung right term niya dun. Para sa kanya is hindi siya sang-ayon sa age is just a number. Gawa ng ang explanation niya doon is dahil ang explanation niya is dapat kapag magmahal ka ng mas bata sa'yo, make sure na mahal ka niya. Hindi yung sinasabi lang niyang mahal ka niya just because he need some assistance. Kasi lalong-lalo na kapag nasa 20s yung girl. Kasi hindi naman natin, syempre, i-specify talaga natin na mas maraming pumapatol na babae sa matandang lalaki kaysa yung papatol yung batang lalaki sa matandang babae, di ba? Kasi mostly natin naririnig is sugar daddy na sugar mommy. So, sa kwentong yon, napag-isip-isip ko din na tama nga naman siya. Kasi sa pagtanda natin, hindi naman na, alam mo yung energy natin is magkaiba. Sa 20s, yung energy nila, gusto pa nilang magliwaliw. Try to look at our past, diba? Tayo, nung kabataan natin, sa mga ganong edad,
ang mga gusto natin yung mga happiness, gala dito, gala doon, diba ganun. Tapos ngayon na, syempre, nagkakaedad tayo, I admit myself na ayaw ko na rin masyadong nagkagagala. Kapag gumala ako is yung parang tawag na lang yun ng parang gusto ko na, alam mo yun, yung gusto ko na lang din mag-relax. Pero most of the time, mas gusto ko yung lugar na tahimik, kung may sarili kang ano, yun yung explanation nung American na nagkamali ako pero hindi ako nagsisisi kasi hindi ko naman siya po pwedeng i-hook sa mundo ko na hindi na siya masaya. So nilet go niya yung Pilipina kasi nga yung Pilipina mahilig sa age na 26, di ba? Alam naman natin lahat sa age na 26 is magliwaliw ka talaga, lalo na kapag ka may pera. And then sa age mo naman na 62, gusto mo ng tahimik, ng alam mo yun, yung retirement mo na yun, retirement age. Gusto mo man magsaya pero hindi yung kagaya ng kasiyahan ng mas bata sa'yo. So, yeah, naiintindihan ko rin siya actually. Pero, yun nga ang sabi niya, gumastos man siya ng malaki, pero hindi niya pinagsisisihan. Nagkamali man siya, hindi pa rin niya pinagsisisihan. Pero, sabi niya, ang iiwanan ko lang is, kung magmahal kayo, sa ganitong edad na mas bata sa inyo, mas pipiliin yung talagang mahal kayo. Kasi marami ka namang nakikita. May ano pa nga may nakita pa nga ako na 17, tapos ilang taon yung 60 something, either like 67, na binabash nga siya sa Facebook na sabi niya lolo na daw niya yun, tatay niya pa, uncle niya pa, yung parang package deal na, pero nakikita mo naman may anak na nga sila, nagkaanak pa sila mostly pag gano'n nakatanda ayaw nang magkaanak, pero syempre pag naintindihan na din naman nung foreigner na talagang gusto niya kasi kabataan niya pa yun yun yung mga sinasabing may pagmamahal talaga kasi ginusto nung bata na magkaanak siya, tsaka ginusto din nung matanda. So yeah, some are mistakes, some are not. May relationship naman na kahit magkaedad kayo na nafe-feel pa rin, di ba? Kaya minsan nasa still minsan hindi rin natin mabiblame yung isang tao kapag nagbago just because of money. Kaya tinagurian tuloy na most daw na Pilipina from Cebu is scammers. Sa bagay, kalakalan naman talaga dyan, hindi natin nilalahat, pero most is dyan talaga nagkakaano yung beauty ng mga Pilipina na nagugustuhan ng foreigner, di ba? Kaya sabi naman niya, I learned from that mistake and hindi siya nagsisisi, and that's good. I-share ko nga yun sa Facebook kasi nagustuhan ko yung kwento. It's clear and very, alam nyo yun, yung professional yung pagkakabahagi ng kanyang story. Hindi niya sinisisi, hindi rin, wala, as in, basta sabi lang niya is nagkamali siya, that's all. Piliin lang na mahalin ka dahil dun sa edad mo, hindi yung age is just a number. That's all. Nag-enjoy yung aking pusa dito sa labas. Yeah? Enjoy staying in here while I am telling the story. May makikinig kayo dito sa story natin? But anyway, yeah, meron naman siguro kasi
naka 300 something nga yung ano, naka 300 something yung aming video kahapon. So that's all.